Sa mga burol at kagubatan, mahigit 249 na taon na ang nakalipas, isang hiwagang pangyayari ang naganap, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa langit, dahilan upang mapatengala ang lahat sa pagtataka. Ang kanilang mga mata ay napuno ng pangamba at pagkabigla. Ang ilan ay pinagpawisan ng malamig, takot na takot sa tanawing nasaksihan nila. Sa kalangitan, isang higanteng puwang o tarangkahan ang bumukas, at sila ay lumitaw. Ang mga nilalang na iyon ng kalaunan ay tatawaging angkan ng mga demonyo. Paglabas nila, agad nilang ipinahayag ang pananakop sa sangkatauhan. Ang mga mababanggas na demonyo ay lumipad sa paligid, sinusunog at winawasak ang mga tahimik na nayon. Doon nagsimula ang malagim na pagmasakir ng lahing tao sa kamay ng mga demonyo. Nang maunawaan ng Jianggaming ang bigat ng sitwasyon, agad nilang binuo ang Chumo Jungwei at nanumpa silang lipulin ang lahi ng demonyo. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, sa unang sagupaan nila sa hukbo ng mga demonyo sa Anoy, nilipol silang lahat. Pagkaraan ng 1 taon, mahigit kalahati ng mga tao sa gitnang kapatagan ay pinaslang. Dahil dito, nagkaisa ang mga makatarungan at masasamang paksayon ng buong wulan, upang labanan ang mga demonyo sa lupaing Shu. Bata ti matanda, lalaki't babae, lahat ay nag-alab ng diwa ng paglaban. Ang mga bihasa sa sining ng pakikipaglaban ay sabay-sabay na umatake, determinadong lipulin ang mga demonyo. Ngunit dahil sa dami ng kaaway, madali silang natalo. Ang labanang iyon ay tumagal ng 15 araw, at 9 sa bawat 10 ang nasawi. Ang gitnang kapatagan ng wulan ay ganap na naglaho. Muling nagwagi ang angkan ng mga demonyo. Ang mga nakaligtas ay banihag at ginawang alipin, dinala sa kaharian ng mga demonyo. Isa si Fang sa mga iyon, payat, mahina, at walang magawa. Pagkaraan ng 5 taon, si Fang ay ginawang test subject. Dahil siya ay ipinanganak na walang kakayahang linangin ang panloob na enerhiya, itinuring siyang bihirang specimen. Siya ay tinusok, binuhusan ng kakaibang likido, at inoperahan ng walang habas. Sa dami ng eksperimento at paghuhugas ng utak, siya ay naging bahagi ng hukbo ng mga mananakop. Lumipas ang mga taon, ang dating payat na Fang ay naging matipuno, ngunit walang kaluluwas sa mga mata. Sa loob ng 15 taon, siya ay naging isang instrumento ng pagpatay, sinasanay na sum-akop ng mga dimensyon. Pagkalipas ng 75 taon ng pagkaalipin, dahil sa dami ng kanyang tagumpay, siya ay ginawang commander ng legion ng mga demonyo. Lumipas pa ang 125 taon, suot niya ang isang nakakatakot na maskara, halos di na makilala bilang tao. Hanggang isang araw, tinanggal niya ang maskara. Sa kanyang pagtingala, nakita niya sa langit ang isang dambuhalang matang umiikot, nilalamon ang kalawakan. Sa katahimikan ng dilim, nagtayo siya ng sarili niyang hukbo, lihim at maingat. At nang dumating ang oras, itinuloy niya ang matagal ng inihandang pag-aaklas. 7 araw matapos magsimula ang pag-aalsa, naligo sa dugo ang buong larangan ng digmaan. Sa gitna ng mga bangkay, hingal at duguan si Fang, habang ang tarantula, isang demonyong nagliliyab sa apoy, ay lumitaw sa kanyang harapan. Nabigo ang pag-aaklas. Sa ngiting mapanlate, sinabi ng tarantula, "Nakakaawa, lahat ng itinayo mo, ganito lang pala ang kahihinatnan." Ngunit sagot ni Fang, "Huwag mo na akong tawagin sa pangalang iyon. Ang pangalan ko ay Sfei." Nagtaka ang tarantula, "Bakit? Ang tanging kakayahan mo lang ay mabuhay. At ngayon, gusto mong mamatay." Ngumiti si Sfei, hingal ngunit matatag. "Kailangan kong pagdaanan ito. Kung gusto kong manalo sa susunod, kailangan muna kitang harapin ngayon." Sa galit, sumigaw ang tarantula, "Ngayon mamamatay ka." Ngunit sagot ni Sfei, "Hindi ako mamamatay sa kamay mo." At sa isang iglap, sinaksak niya ang sarili sa puso. Isang liwanag na lilang kumikislap ang bumagsak mula sa langit. Ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos na si Nate Zylan. Napagtanto ng tarantula, "Kaya pala, 200 taon mong tiniis ang lahat ng ito para lamang dito."
Habang nababalot ng liwanag, sumigaw si Fang. Sa susunod, handa na ako, at lilipulin ko kayong lahat, mga demonyo. At siya ay nawala sa liwanag. Sa gitnang kapatagan ng wulan, isang malakas na kidlat ang bumagsak sa bubong ng paaralan ng sining pandigma. Sa loob ng usok, lumitaw muli si Fang, ngunit sa nakaraan, 15 taon bago ang pananakop ng mga demonyo. Nang magising siya, matatag ang tingin, at alam niyang ito na ang simulan ng kanyang pagbawi ng tadhana. Ang gabi ay mabilis na lumipas. Sa Lon Quan Hall, isang umaga, 2 manggagawa ang nasa bubong ng Luangguan, isang martial arts hall sa ilalim ng Jungdaming sect. Habang pinaplansa nila ang mga sirang tabla, naririnig ang tunog ng martilyo at bakal. Grabe, no? Kulog at kidlat mula sa malinaw na langit, reklamo ng isa. Isang kidlat lang, pero buong bubong ang tinamaan, sagot ng isa pa, nanginginig pa ang tinig. Buti na lang, yung tanga lang ang tinamaan. Tanga, tanong ng kasama, yung ulilang inampon ni dakilang manggagamot Chenbi. Yung naging vice instructor, nabigla ka siguro, no? Kasi tinamaan ng kidlat yung tao, pero buhay pa rin. Sabi nila, hindi nga marunong gumamit ng internal energy pero nagtuturo ng martial arts. Nakakatawa, napailing ang kasama. Dapat nga siguro, nasunog na lang siya. Kasi ngayong araw, ipapahiya siya sa publiko. Sa entablado ng Longshanguan. Sa gitna ng patio, nagkakagulo ang mga estudyante. Ang pangulo ng dojo ay sumigaw. Simula na ang duelo para sa posisyon ng vice instructor ng Longshanguan. Nag-ingay ang mga tagapanood. Sa kaliwa, ang kasalukuyang vice instructor ng spearmanship, si Fei Kung. At sa kanan, ang hamon, ang invincible divine spear, Mangganday. Ngumisi si Mangganday, taas noo, habang kumikislap ang sibat sa kamay niya. Marami ang nagdududa sa kakayahan ng ating vice instructor, paliwanag ng punong instructor. Kaya ang resulta ng labang ito ang magpapasya sa tunay na karapat-dapat. Ang pang-iinsulto, ibinangga ni Mangganday ang dulo ng sibat sa sahig. Mukhang magaling pa rin sa kabila ng tinamaan ng kidlat, ha? Anya, nakangisi. Akala ko magdadahilan ka para umiwas ngayon. Muling humalaklak. Pero sige, dahil naglakas loob kang humarap, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. O baka gusto mong lumuhod at sumuko na lang. Tahimik si Fong, saka biglang nagsalita na parang nagtuturo. May isang instructor noon, sikat sa buong mundo, hindi dahil sa galing, kundi dahil hindi siya makagamit ng chi. Pinagtawanan siya, tinawag na basura. Sa huli, napahiya siya sa harap ng lahat, natalo sa duelo, naitapon, at naging alipin. Mabigat ang mga araw na iyon, para bang kamatayan ng gising. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Mangganday, inis. Ngumiti lang si Fong, itinaas ang kamay at tinawag siya. Halika, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Ang laban. Sigaw ni Mangganday, sabay hampas ng paa sa entablado, lumubog ito sa lakas. Ngayon, magbayad ka sa kabastusan mo. Tulad ng hayok na toro, sumugod siya. Raging ox lives the path. Ngunit ilang sandali lang, nawala si Fong. Napalingon si Mangganday, at sa likod na niya ito nakatayo, nakasandal sa sibat. May sigla ka, Anya. Pero kung hindi ka makakatama, walang saysay. Buwisit ka. Sabay ikot ni Mangganday at nagpaulan ng sibat. Ngunit parang anino lang si Fong, iwas dito, iwas doon, hanggang sa makalapit siya ng hindi tinatamaan. Ang bagal mo, biro ni Fong. Sa ganyang antas, sino ang tinuturuan mo? Nagnalit si Mangganday, yabang, sigaw niya, at inapakan ang sahig, pumutok ito. Ox-horse assault spear, ika-4 na galaw, falling ox spear. Bumagsak siya mula sa taas tulad ng bulalakaw, ang dulo ng sibat diretso sa kalaban. Ngunit kalmado si Fong, hawak ang sibat sa isang kamay. Ang kabilang kamay ay nasa likod, marahang bomb ulong. Fire, go!
Isang bola ng apoy ang sumulpot mula sa kanyang palad. Ano? Gulat ni Mangganday. Sumalpok ang apoy, tumilapon siya, umiikot sa ere, at bumagsak sa entablado, gumugulong habang nasusunog. Tama na, sigaw ng punong instructor, pawisan. Tapos na ang duelo. Ang nagwagi, Vice Instructor Faye. Kung tahimik ang karamihan, ang ilan, napaatras sa takot. Si Mangganday, umiiyak, nagsisigaw, tubig, habang nilalamon ng apoy. Sa loob ni Faye Kung, tahimik siyang ngumiti. Isa pang pagkakataon, inulit ko na ang simula. Naalala niya ang panahon bago siya bumalik sa nakaraan. Noong banihag siya ng angka ng demonyo at dinala sa kanilang realm. Isang siglong pakikibaka, bawat araw, pakikidigma at pagkabuhay muli. Sa daang taon ng pagdurusa, bulong niya, natutunan ko ang dakilang katotohanan. Tinignan niya ang nakahandusay na si Mangganday at ngumiti ng malamig. Ngayon, nakikita mo na ba ang kapangyarihan ng layang gang na aking sinanay sa loob ng maraming taon? Ito ang huli, ang tunay na anyo ng apoy ng kalangitan. At sa sandaling iyon, ang unang pahiwatig ng digmaang muling darating ay kumislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos maapula ang apoy, si Mangganday ay nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw kahit kaunti. Agad siyang dinala ng manggagamot upang gamutin. Sa kanyang pagtalikod, ang manggagamot ay napabulalas. Kahangahangang laban. Tunay kang bayani. Samantala, si Fong ay ngumiti lamang at kumaway ng palm. Sa ibaba ng entablado, bulong-bulungan pa rin ang mga tao, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ano yun? Mahika ba yun o sining pandigma? Parang tinawag niyang Leang Zuong o ganon. Si Ping ay nanginginig pa, itinuro si Fong at tinanong ang punong instructor. Anong kababalaghan yun? Si Chen Shiming, puno ng galit at pagkabigla, ay nagnalit ang mga ngipin. Hindi ka panipaniwala, ganap na kalokohan ito. Ngunit tumikim ang punong instructor at nagsabi, binabati kita, Vice Instructor si Fong. Nanalo ka sa laban, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad. Ngunit, hindi ba't hindi ka marunong gumamit ng panloob na enerhiya? Ngumiti si Fong, bahagyang mayabang. Tawagin na lang nating, isa akong mapalad na nilalang. Mapalad? Tanong ng instructor na may pagtataka. Upang itago ang katotohanan ng kanyang pagbabalik sa nakaraan, agad siyang gumawa ng kasinungalingan. Isang araw, habang naglalakad ako sa kabundukan, may nahukay akong kakaibang ugat ng damo. Nang kainin ko ito, biglang nagbukas ang aking mga harang na ugat, at damaloy ang aking enerhiya. Sa kanyang marahang pag-iling, dagdag pa niya. Pagkatapos noon, damaloy lang, kusa. Ngunit biglang sumigaw si Shiming, nanginginig sa galit. Niloloko mo ba kami? Anong akala mo sa lugar na ito, isang entablado ng mga mangmang? Tahimik lang si Fong. Maniwala ka man o hindi, sagot niya, wala akong pakialam. Ang mahalaga, malinaw ang resulta. Anong sinabi mo? Senggal ni Shiming. Tumindig si Fong, malamig ang tingin. May daya ba sa laban? May sinabing bawal gumamit ng ibang teknik bukod sa sibat. Ako ang malinaw na nanalo, pero ako pa ang iniimbestigahan. Hindi nakasagot si Shiming. Ang punong instructor ay agad na magitan. Tama na, Vice Instructor Shi. Huwag kang padadalas sa galit. Hindi naman siya nagkakamali. Matatag ang tinig ng instructor. Sa resulta ng laban, si Fong pa rin ang mananatiling Vice Instructor ng Sibatang Sining. Ngunit biglang nagsalita si Fong. Patawad sa istorbo, ngunit habang naririto ang lahat ng instructor, may nais sana akong hilingin. Nagtaka ang punong instructor. Isang hiling. Ipinagdiinan ni Fong ang sibat sa sahig ng bato at mariing nagsalita. Ako, si Fong, Vice Instructor ng Sining ng Sibat, ay formal na humihiling ng pagsusuri para sa posisyong punong instructor ng akademya. Tahimik ang lahat. Ang bagong simula. Makalipas ang ilang oras, naglalakad si Fong sa lansangan. Lahat ng makasalubong niya ay nakatingin ng may paggalang o takot.
Siya ba yung nanalo kanina? Totoo bang siya ay tinamaan ng kidlat pero nakaligtas? Hindi niya pinansin ang mga tsismis. Sa halip, tumingin siya sa langit. Ang Longshan Guan, isa sa mga akademyang itinatag ng Jiang Geming, upang sanayin ang bagong henerasyon ng mga mandirigma ng katwiran. Tahimik niyang binuo sa isip ang mga impormasyon. Ang layunin nila ay ihanda ang mga kabataan, edad 15 hanggang 18. Mula sa mga kilalang pamilya at sekta ng buong Jianggo. Ang mga instructor ay nahahati sa dalawang antas. Punong instructor at vice-instructor. Ngunit ang mga vice-instructor ay karaniwang tagapagturo lamang. Habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang silid, may narinig siyang tinig sa likuran. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Napatigil siya. Lumapit si Chen Bai, ang manggagamot ng akademya. At, may halong pag-aalinlangan sa mukha. Paano nangyari na bigla kang marunong gumamit ng panloob na enerhiya? Tahimik lang si Fong. Nasabi ko na sayo, isa lang itong mapalad na pagkakataon. Ngunit sumigaw si Chen Bai, puno ng sama ng loob. Kalokohan, ilang taon na kitang inaalagaan. Sinubukan ko ang lahat ng paraan para pagalingin ka. Kung kaya mo lang pala sa pagkain ng damo, ano pa ang silbi ko bilang manggagamot? Napaluhas si Chen Bai. Anak, alam kong pinagtatawanan kanila noon, kaya pinilit kong tulungan ka. Pero ngayon, wala na akong mukhang maipapakita sa'yo. Natahimik si Fong, ngunit bahagyang ngumiti. Hindi ka pa rin nagbago, guro. Ikaw pa rin ang taong higit kong iginagalang. Naalala niya ang nakaraan. Noong taong 542, 15 taon na ang nakalipas. Nang sagipin siya ni Chen Bai mula sa apoy ng mga tulisan. Mula noon, itinuring niya itong higit pa sa magulang. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng guro. Huwag mo akong alalahanin, guro. Ngayon, ako naman ang kikilos. Ako ang bahala. Lumalim ang gabi. Tahimik ang buong bayan. Sa kanyang silid, tumingin si Fong sa mga bituin. Habang sa kanyang palad ay sumisiklab ang asul na liwanag. Halos 70% ng kapangyarihan ko ang nawala sa pagbalik ko sa nakaraan. Ngayon, hanggang ika-4 na antas ng mahika lang ang kaya ko. Napabuntong hininga siya. Sayang, ilang siglo kong pinaghirapan marating ang ika-8 bilog ng mahika. Pero kahit paano, nakabalik ako, at dala ko pa rin ang kaalaman. Pinilit niyang ngumiti. Tama. Ako'y muling nabuhay. Ako si Fong. Naalala niya ang kadiliman, ang mga tanikala, ang mga eksperimento, ang pagkakabihag sa daigdig ng mga demonyo. Lahat ng iyon, pinalitan niya ng isang pagkakataon na baguhin ang tadhana. Noon, winasak nila ang gitnang kapatagan. Ngayon, may 15 taon pa ako bago iyon mangyari. Pinisil niya ang kamao, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mauulit iyon. Bitbit niya ang 300 taong alaala. Ang estruktura ng hukbo ng mga demonyo. Ang kanilang mahikang sandata. Ang mga artepakto at talismang kanilang ginamit. At higit sa lahat, ang mukha ng Demon King Tarantula. Ang kanyang mortal na kaaway. Ang pag-iisip pa lamang dito ay nagpaliyab ng galit sa kanyang mga mata. Biglang narinig niya ang mga yabag ng isang dumarating. Fong, narito ka ba? Oo, guro. Ano iyon? Ipinatatawag ka ni Head Instructor Chen Shiming. Napakunot ang noo ni Fong. Ngayon, tumango si Chen Bai. Tungkol yata iyon sa kahilingan mong ma-promote bilang punong instructor. Mag-ingat ka, hindi madali ang pagsusuring iyon. Ngumiti lang si Fong at sinuot ang kanyang balabal. Ito ang unang hakbang sa tunay na reforma ng akademya. Tahimik ang gabi, maliwanag ang buwan. Habang naglalakad si Fong patungo sa bulwagan, naalala niya ang kasaysayan ng Luanguan. Isang akademyang minsang nanguna sa 3 dakilang institusyon ng katwiran. Ngunit 2 taon na ang nakalipas mula nang misteryosong maglaho ang pinuno nito. Si Yin Qiling, isa sa 10 dakilang maestro ng daigdig. Mula noon, bumagsak ang dangal ng akademya. Binuksan ni Fong ang mabigat na pinto. Sa loob, nakaupo na sina Chen Shiming at Bu Xing. Matagal nang naghihintay.
At sa malamig na katahimikan ng silid, magsisimula ang bagong yugto ng kanyang laban. Unang nagsalita si Shiming. Gusto kong tiyakin ang isang huling bagay. Vice Instructor Faye, mariin ang boses nito. Talagang desidido ka pa rin bang ituloy ang pagsusuri para sa promosyon bilang punong instructor? Ngumiti siya sa labas at magalang na sumagot. Oo, punong instructor. Ngunit sa kalooban ni Fong, napamura siya, ang hayop na to ang ugat ng pagbagsak ng Longwangguan. Nakatayo sa harap ni Shiming, bahagyang ibinaba ni Fong ang tingin at binalikan ang nakaraan. Ang mga apoy noon ay parang higanteng halimaw na nagwawala, ang araw ng pananakop ng angkan ng mga demonyo. Hawak ang sugat sa balikat, napapangiwi sa sakit at kawalan ng magawa, tumangala siya. Sa kalangitan, nagbukas ang malalaking siwang, at mula roon ay rumagasa ang mga halimaw na hindi pa nakikita kailanman, pumapatay ng walang habas. Sa ibaba, nagsisigawan ang mga tao. Mga halimaw, mga halimaw. Ang mga batang mag-aaral ng Longwangguan ay nagyakap sa takot. Isang higanteng halimaw ang sumalakay at nilapa ang isa sa kanila, hiting katawang bumagsak sa lupa. Pinulot ni Fong ang kanyang pagsisisi kung noon lang. Biglang may sumigaw mula sa likuran. Instructor Dang, bilasan mo. Sa gilid ng kanyang paningin, dalawang anyo, sina Shiming at Busang, ang palihim na tumatakas. Kung noon, hindi sana unang tumakbo si Chen Shiming, ang punong instructor. Kung nagulat lang siya sa nakatataas o inactivate ang mga depensa ng akademya, mahahalata, mababawasan kahit kalahati ang mga nasawi. Nagbalik sa kasalukuyan si Fong, at tinitigan ang dalawa sa kanyang harapan, puno ng puot ang mga mata. Hanggang ngayon, dinig ko pa rin ang mga hiyaw ng mga estudyanteng namatay noon, parang kahapon lang. Tinitigan niya si Shiming. Kahit binaligtad ng panahon ng tadhana at kunwari walang nangyari, hindi ko malilimutan ang mapagkunwaring mga mukha ninyo. Sa kabila ng naglalagablab na galit, nakangiti pa rin si Fong. Ipinatawag ninyo ako, pinuno ng Instruction Department. Sumabat ang nakaupong si Bu Ho. Kung gayon, iaanunsyo ko na ang misyon para sa promotion review na hiniling mo kanina sa laban, lipulin ang kampo ng mga tulisan ng Gui sa paligid. Napataas ang kilay ni Fong. Ang Gui na kampo ng tulisan. Nagtaka siya, hindi ba't mga tulisang bundok lang iyan mula sa likod ng kabundukan? Ipinaliwanag ni Shiming, oo, ang paglipol sa kanila ang nilalaman ng iyong pagsubok. Ang Gui Bandit nagtatayo ng kampo sa Gashang Mountain, malapit sa Luanguan. Mga 20 silang lahat, kamakailan, palagi silang nanggugulo, pinapahirapan ang mga tao. Kaya't iniutos ni Chen Shiming, pinuno ng Longshanguan Instruction Department, na lipulin sila. Sinipat ni Fong ang tala sa papel, at matapos mag-isip sandali, kumalma. Ayos lang, pero, may isa akong tanong. Ano ang kaugnayan ng paglipol ng mga tulisan sa pagiging instructor? Itinaas ni Chen Shiming ang isang daliri, pumikit na para bang malalim ang karunungan. Siyempre, malaki ang kaugnayan. Ito ay fundamental, usapin ng pagkatao. Ang mga punong instructor ang haligi ng ating akademya. Itinuro niya ang katabi, si Tang Buhua, punong instructor ng sining ng Taibak sa Longguan. Ipinaliwanag niya ang mga ngalan at titulo ng kasalukuyang punong instructor. Shen Shiming, Lightning Saber. Tang Buhua, Tyrant Tiger Saber. Yin Bi, Soul Chasing Bao. Shan Fei Ji, Shadow God Sword. Pawang kilalang maestro sa Wuan, kinikilala ng Jung Daoming. Mga halimbawang gawa, paglipol sa mga demonyo at erehe, o pagwasak sa mababangas na tulisan. Habang humahaba ang litanya, nababagot na si Fong. Kinamot niya ang kabilang paa gamit ang dulo ng sapatos at pamalya ng hinga. Oo, naiintindihan ko. Kailan? Ang deadline. Nagalit agad si Buhua, biglang tumayo at sinermonan. Walang modo. Nandito ka sa harap ng pinuno, ganyan ang asal mo.
Ngunit kalma si Shiming, tinaasan lamang ng kamay si Buhua upang tumahimik. 15 araw ang palugit, kahit isang araw kang mahuli, kalimutan mo na ang promosyon. Ngumisi si Fikong, tila natuwa. 15 araw, sabi mo. Ngumisi siya at tumalikod. Kung gayon, magkita tayo sa loob ng 3 araw. Aalis na ako ngayon. Sakay abangan nito, pinagsabunutan ng mesa si Buhua. Hoy, hambog, lumingon siya kay Shiming, balisa. Ti totoo bang papayagan mong maging punong instructor ang batang yun? Paano kung magtagumpay talaga siya? Kabaligtaran ng kanyang pagkataranta, banayad ang ngiti ni Shiming, tila tiyak sa kabiguan ni Fang. Pamalya ang bibig nito sa isang masamang ngisi. Huwag kang mag-alala, Instructor Tang. Dahil ang kaawa-awang vice-instructor si Fong, hinding-hindi na babalik. Napatigil si Buhua, namutla sa sinabi. Samantala, si Faong ay dumadaloy na parang kidlat, tumatalon-lupad patungo sa lugar ng misyon. Basa nakita, Chen Shiming. Akalain mo bang di ko alam ang tukano mo? Ang Gueye Bandit Camp, maliit na grupong hindi kilala, katatapos lang yumangay sa rehiyon. Sa ibabaw, isang patak-patak na grupo lamang ng 12 hanggang 20 tulisan, hindi patanyag. Ngunit ang tunay na problema ay naroon. Sa kabilang banda, hindi pa rin makaget si Buhua. Ti totoo ba yun, na ang pinuno ng maliit na grupong iyan ay may strong nasa tugatog ng Transcendent Realm? Humalaklak si Shiming. Ang pinuno ng Guey Bandit Camp, si Evil Gord, hindi basta ordinaryong pinuno. Akala ng Jung Daming isa lang siyang maliit na leader sekta, ngunit ang totoo, siya ang sekta master ng Chanmi sect, isang kilalang makulimlim na puwersa. Ilang taon na ang nakalipas, ipinamalitang patay siya matapos traidorin ng sarili niyang mga tauhan. Pero nakaligtas siya at isa-isang pinatay ang lahat ng tumaksil. Sa sobrang kalupitan, pati ang Dark Path ay naglabas ng warrant laban sa kanya. Kamakailan, binago niya ang pangalan at anyo, at tahimik na lumipat sa rehiyong ito. Nalito si Buhua sa dami ng impormasyon. Pero, Instructor Chen, paano mo nalaman lahat ng iyan? Ngisi lang si Shiming. May pakialam ka pa ba roon? Wala siyang paggalang kay Sfei. Kahit kahanga-hanga ang ipinakita niya kanina, nagtago lang yan ng galing. Ngayon, ibang usapan ito, buhay o kamatayan. Ang batang yon, hindi na makakabalik ng buhay. Habang sila'y nag-uusap, papalapit na ng papalapit si Fong sa target. Habang kumikidlat ang bawat hakbang, mga bilog na mahika ang sumusulpot sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ang flight spell. Nakapatong ang mga kamay sa likod, mahinahong tumatawid si Fong sa bangin sa bawat magic circle. Kung si Evil Goose Sword ang iniisip ko, sa ika-4 lang na bilog ang lakas ko ngayon, hindi sapat. Pero mas pinadali lang nito ang plano. Mula sa itaas, minasdan niya ang paligid, kumukuha ng kabuuang tanaw. Nang lumapit sa isang napakataas at matarik na bangin, bulong niya. Narito na ako. Lamusong si Fokong, nakarating sa pinatutunguhan. Nakaharap niya ang delikado at matarik na bangin at inusal sa sarili. Kailangan ko lang itaas ang bilog ng aking mahika, tapos ang lahat. Nasa akin na ang kaalaman at karanasan hanggang ika-8 bilog. Kumislap ng ube ang mga mata ni Fong, nagbagso siya ng search spell. Pagkatapos, sumargo sa paningin niya ang dambuhalang presensya mula sa bitik ng bato. Nanatiling kalmado si Fakong, mga kamay sa likod, pinagmasdan ang lahat. Sa ibabaw, karaniwang bangin lang, pero ang totoo. Itinuro niya ang hangin, sumirit ang mga alon ng kapangyarihan sa daliri. Mula sa dulo ng hintuturo, bilog na parang alon sa tubig ang umangat. Ngumiti si Fong. Worry bang sigurado na ang tagumpay? Sa palad niya, kristal na harang na pinande ng mahika. Tama ang lugar, diretso siyang pumasok. Tinawid ang harang sa bungad ng yungib. Sino ang mag-aakalang sa gitna mismo ng gitnang kapatagan, may nakatagong mga espasyo na ganito, tinakpan ng mga harang.
Sa loob, isang bato ang sumasambulat ng kapangyarihan. Tinitigan ito ni Feong. Totoo nga, espesyal na uri ng demonic power stone. Ang angka ng mga demonyo, matalinong lahi mula sa ibang daigdig, ay sumikop na ng dosenang dimensyon. Ang susi sa kanilang paglusob, ang spatial teleportation. Ngunit may jamming na kapintasan ito, sa pagtawid sa spatial gate, nagkakama ng oras ng pagdating ng buhay at bagay. Kahit sila, hindi lubos na nalutas iyon. Kaya ibang paraan ang pinili nila, bago ang pagsalakay, palihim nilang inililipat ang mga supply pangdigma sa mga susing lokasyon. Kabilang dito, ang mga demonic power stone, ang pinagmumulan ng kanilang lakas, di mapalitang sangkap para mag-replenish ng mahika. Sa mga tao ng gitnang kapatagan na di marunong gumamit ng mahika, wala itong silbi. Inabot ni Fei Kang ang demonic power stone. Sa paligid nito, kumikislap ang kuryente ng kapangyarihan. Pero ibang-iba na ngayon, hindi siya natitinag sa bug zone ng kapangyarihan. Hakbang-hakbang, lalapat na sana ang kanyang palad. Samantala, sa labas ng yungib, asul pa ang langit, mapuputi ang ulap, tapat ang araw. Ngunit nabasag ang katahimikan. Mula sa loob ng kuweba, sumirit ang liwanag, sumaksak sa langit. Sa isang madilim na gubat pagsapit ng gabi, may pangkat na dahan-daang naglalakad. Mga tauhan ni Gujan, matitigas ang mukha, mabangis ang anyo. Ang kalbong matanda mula sa kampo ng Gue ay lumingon. Pinuno, paano ko man tingnan, wala akong nakikitang kakaiba. Sumagot si Gojian ng malamig. Ibig mo bang sabihing mali ang pinuntahan ko? Sa bagsik ng tinig nito, agad na umatras ang matanda. Hindi yun, pinuno. Ang ibig ko lang. Nanlaki ang mga mata ni Gujian at sumigaw. Tahimik. Halugugin ang buong lugar. Malinaw kong naramdaman ang dambuhalang bugzo ng demonic power dito. Siya ang pinuno ng kampo ng mga tulisan ng Gue, ang dating sekta master ng Chanmi sect, ang kilabot na evil Gu sword. Mura siya ng mura sa kanyang mga tauhan. Mga insekto. Ano bang mauunawaan nyo? Biglang may kalusko sa likuran. Si Fong, nakaupo ng kampante sa isang bato, pumapalakpak at nanunukso. Tama sa inaasahan mula sa isang top-tier na maestro. Naniniwala ako sa'yo, pinuno ng kampo ng Gue. Pagkakita sa kanya, kumulo ang dugo ni Gujian. Sino ka? Puno ng pagnanasang pumatay ang mukha ni Fong. Inangkla ang baba sa palad, tinitigan niya itong parang insekto. Ako, sumiklab ang isang makapangyarihang magic circle mula sa kanyang kamay. Humalaklak si Fei Kung, isang instructor mula sa Luanguan. Nagkagulo ang mga tauhan ng Gue sa likod. Longguan, anong ginagawa ng instructor mula roon dito? Tumahimik kayong lahat, sigaw ni Gujian, humarap kay Fong at bunot tebak. Kung totoo ang sinasabi mo, yung nakakatakot na aura kanina, ikaw ba ang may gawa? Nanukso pa rin si Fakong, tumawa. Kung ako nga, hindi pa natatapos ang salita, kumikitid ang liwanag sa harapan at boom, sumabog ang batong inuupuan ni Fakong. Lipad ang lupat tipak ng bato. Namumula ang mga mata ni Gaojian. Kung ganun, papapatayin kita. Iyon din ang ipinunta ko rito. Ah, ganun ba? Sa pagyayabang ni Gujian, napahinto siya. Sa harap niya, sumalubong ang dambuhalang bugzo ng kapangyarihan. Teknika ni Fei Kung. Walang galos si Fong mula sa pagsabog. Sumapaw ang alo ng kapangyarihan ng Spirit Blade Technique. Nag-ugpong ang mga ulo ng tauhan ng Gue, naglaglagan na parang ulan. Napasinghap si Gujian sa hilakbot. Itinaas ni Fakong ang kamay at pinatawag ang espada. Ang kapapugot lang na tibak ay lumipad sa kanyang palad. Kumikinang ang titig ni Fong sa pagnanasang pumatay. Pinisil ang kamao, tinutukan siya. Pumatay ka, pumatay din ako. Bawat hakbang niya ay singsarap ng hangin. Ang mga teknik niya, di masundan ng mata. Sumugod si Fong, nagbanggaan ang sandata. Kaskas at kalansing na walang pahinga. Mas mabuti, ipaghiganti mo ang mga tauhan mo, singgal ni Fong.
Namamangha si Guj Ian sa tindi. Sino ka ba talaga? Sa banggaan ng puwersa, sumabog ang paligid at kapwa sila na itulak pa atras. Dalawang aura ng tibak, ube at pula, ang nag-uumpugan. Kalma ang mukha ni Fong, agresibong umaawas ang kanyang mga hiwa. Samantalang pidgel depensa si Guj Ian. Pantay sila mula himpapawid hanggang lupa. Dalisay at dumadaloy ang bawat hagod. Maya-maya, sumagot si Fong sa tanong kanina. Sabi ko na, instructor ako ng Long Tianguan. Nagngalit ang isip ni Gojin. Hindi ako nakakalamang. Pantay ang opensa at depensa, walang butas. Uminit ang ulo niya, kagatlabi sa inis. Umuga ang lupa ng umalago si Guj Ian, sumabog ang kapangyarihan sa paligid. Heaven-shattering tyrant divine art, unang porma. Ipinilit mo sakin to, hinayupak ka. Bumalik sa alaala si Guj Ian. Alam mo ba kung ano to? Noong itulak ako sa bangin ng mga taksil, tinipon ko ang natitirang diwa ko para sa paghihiganti. Maligsi at malamig ang putol ni Fong. At sino ang nagtanong? Lalong nag-alab si Guj Ian. Anong sabi mo? Isang kamay sa tibak, isang kamay sa bewang, malamig na tinudla ni Fong. Wala akong pakialam sa drama ng isang walang kwentang kontrabida. Naglalagablab ang mga mata ni Gojin sa pula. Imposible. Samantala, naiguhit na ni Fong ang bilog, star chain. Sa itaas ng ulo ni Guj Ian, sumiklab ang magic circle. Napakunot siya, at mula roon, pumuslit ang kadena. Binalot ang kanang braso. Sumunod ang kaliwang may tibak. Iniangat siya sa ere, yelo ang sumapa sa ibabang katawan. Walang lakas ang mga galami. Nagpumiglas si Gojin, ngalit bungi ang ngipin. Lumapit si Fong. Walang saysay ang pagigkas. Sa oras na madikit, uubusin nito ang panloob mong enerhiya. Ginawa ang sumpang yan laban sa mga mandirigma. Demonyo ka, saan mo natutunan ang madidilim na artes na yan? Kalto ka ba? Napabuntong hininga si Fong. Mahika ito, hindi dark arts. Pero alam kong di mauunawaan yan ng isang tulisang bundok. Hayop ka, sigaw ni Guj Ian, nanginginig ang katawan. Di dito ba ako mamamatay? Sa ganitong lugar. Tumaas ang kilay ni Fong. May huling salita ka ba? Pumulandet ang tingin ni Guj Ian. Oo, di ko pa naigaganti ang sarili ko. Sa mga hayop na nanggamit sa mga tauhan ko noong nasa tiyan ni Sek pa ako. Kaya ako nakipagkutsabo sa nakasusuklam na alyansang makatuwiran. Nagkubli ako rito para bawiin ang lakas ko. Lahat ito, para sa paghihiganti. Sa kainit-init na pahayag, may pumalakpak. Nagulat si Guj Ian, si Fakong, palakpak pa rin, nakangiti. Matibay ang loob mo. Ganyan nga ang paghihiganti. Mabagal, maingat, at hindi sumusuko. Napatitig si Gojin, nagngingit-ngit sa kahihiyan. Nilalay mo ba ako? Ano bang alam mo, isang batang spoiled na hindi pa nahirapan? Spoiled. Lumapit si Fikong, parang demonyong nakayuko sa mukha niya. Sa tingin mo talaga, ganun ako. Nanginginig si Guj Ian sa takot. Anong klaseng nilalang ito? Hindi ito karaniwang baliw, baluktot ang pagkatao sa kaibuturan. Biglang dinakma ni Fong ang ulo niya. Sige, ipapalasap ko sa iyo. Ang impyernong dinanas ko sa loob ng 200 taon sa isang iglap. Namulat ang mga mata ni Gojin, tumingala sa langit. Nagpatakbo ang paningin niya sa paligid, lito, takot, naguluhan. Saan ba to? Anong ginawa ng baliw na yun sa akin? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya sa likuran ng isang higanteng halimaw. Katawang balot ng matutulis na tinek, at 10 matang kumikislap. Nangalulun siya, nanlaki ang mga mata, tuluyang napako sa kinatatayuan. Sa ibang dako, sumasabog ang bangis ng digmaan. Pumuputok ang mga pagsabog, sinusunog ng apoy ang lahat ng nadadaanan. Dumadagandong ang ulan. 2 hukbo, tao at halimaw, ang nagbabanggaan. Sa lupa, nakatambak ang mga bangkay ng tao. Sa loob naman ng isang laboratorio, kabaligtaran,
nakapipi ang katahimikan. Tanging alulong ng pagdurusa ang sumisingaw mula sa bawat sulok. Sa kalangitan, itim na sol na itim na butas na parang matang nakamasid. Bundok-bundok ang tuyong bungo at buto. Si Tarantula, balot ng naglalagablab na apoy. At sa harap ng lahat, napasigaw si Gojian, punit ang lalamunan. Dinakma ang mukha, napangiwi, namula ang magka-pupil, lubusang namula. Lumuhad si Gaojian, kumakapit sa paa ni Fei Kong, hingal na hingal. Malamig ang tinig ni Fong habang nakatingin pababa. Anong pakiramdam? Iyan ang hinaharap na mararanasan mo pagkalipas ng 15 taon. Kahit nanginginig ang braso, mahigpit ang hawak ni Gaojian sa laylayan ng damit ni Fong. Hanggang sa gumuho ang buong katawan niya, tumama ang mukha sa lupa, tulalang-tulala ang mga mata. Sa harap ng nagmamakaawang anyo ni Gujian, damaloy ang luha. Patayin mo ako, patayin mo na lang ako. Pakiusap, hindi ko na kaya. Tahimik lang si Fei Kong, pinakinggan ang pagmamakaawa. Mabagal niyang hinugot ang espada mula sa kanan. Nauunawaan ko, nagdilim ang mukha niya, itaas ang tibak. Pero may kailangang gumawa nito. Sa tahanan ni Shiming, gabi pa, nakaalab ang mga ilaw. Basang-basa sa pawis ang ulo nito, kinakabahan. Peste, hindi ako makapaniwala. Sa sahig, nakabaon ang malaking espada. Sa tabi nito, isang itim na tel ang bagkos, paan ng dugo. Pumasok si Fakong at malamig na nagsabi, alam kong hindi ka maniniwala kung tibak lang ang dala ko. Kaya dinala ko na rin ang ulo niya. Nagtipid ngiti siyang nagbagay. Kung gayon, pag-usapan na natin ang bago kong tungkulin bilang punong instructor. Kinabukasan, tumama ang araw sa malaking bulwagan. Yanjin, galit na galit, pinukpok ang mesa. Kalokohan, ilang araw lang ang nakalipas, kahihiyan ng akademya yon. Ngayon punong instructor na. Anong nangyayari? Sumang-ayon ang punong instructor ng PANA, si Yan Yi. Instructor Tang, mag-isa ba talaga niyang nilipol ang kampo ng Guei? Nag-alinlangan si Tang Buhua, ngunit tapat ang ulat. Ngayong umaga, ako mismo ang pumunta sa Guling Mountain. Ayon sa sabi ni Si Fong, natagpuan ko ang mga bangkay, pati na ang sa Evil Hook Sword. Yumuko siya. Hindi ko alam kung paano, pero maliban kay Evil Hook Sword. Ang iba, iisang hiwa sa lalamunan. Sumiklab si Yanjun. Imposible. Sibat ang espesyalidad niya. Sinasabi mong nagtago rin siya ng galing sa espada. Kathang isip, nabugbog ang ego ni Buhua. Ibig mong sabihin, nagkakamali ang mata ko. Kung duda ka, ikaw ang tumingin. Huminto lang ang sigawan ng magsalita ang hepe ng Student Affairs, si Chen Shiming. Sapat na, ano bang ginagawa niyo? Nahiya sina Buhua at Yunjan, sabay na nagsorry. Sumandig si Shiming, nagninili. Kahit anong tingin ko, hindi tumutugma. Si Evil Hook Sword, fearless master yan. Nakita ko na, ako mismo ang nag-abot ng atas mula sa Righteous Alliance sa kanya. Pero napatay siya ni Fei Kong sa iisang gabi, kasama ang lahat ng nasabayan niya. Sumagi sa isip niya si Chen Bai. Kahit ako, fearless master, di ko magagawa yun. Si Chen Bai ba ang tumulong? Hindi ganon kalakas ang matandang yun. Tahimik siyang nagpasya. Iimbestigahan ko. Instructor Tang, sambit ni Shiming, may ugnayan ka pa sa Guang Manor, hindi ba? Lumingon si Tang, duda ang tingin. Ang Gayeng Manor, isa sa pinakamalalaking organisasyon ng mga mamamaslang sa Wuhan. Tumanggap ng anumang trabaho, basta tama ang bayad. Tumindig si Shiming, magbigay ng habilin. Ipaimbestiga ang lahat tungkol kay Fei Kong, pati araw-araw niyang galaw. Sumang-ayon agad si Buhua, pero nag-alinlangan pa si Yunjen. Talaga bang ay po-promote mo siya sa punong instructor? Naglabas si Shiming ng balumbon. Huwag kang mag-alala, Instructor Yu, may naisip na akong paraan. Binuklat ni Yanjin, listahan niyon ng mga estudyanteng hahawakan ni Fong pag na-promote. Nanlaki ang mata niya, saka humagalpak.
Ayon pala, gaya ng inaasahan, brilyante ang plano, sir. Nasiyahan si Shiming, nakasandig sa baba. Gamitin lang ang kapangyarihang meron tayo. Tumayo si Yan, ngising aso. Baka magbitiw na yun bago pa may makuha ang Gui Yingfu sa kanya. Tumango si Shiming. Posible rin. Kulang pa siya sa karanasan. Sa labas, narinig lahat ni Vikong ang mga sinabi ni Shiming. Instructor Tang, naibigay muna ang listahan kay Instructor Sai, hindi ba? Agad na umamin si Buhoa. Binigay ko bago ang pagpupulong. Anong sabi niya? Umismid si Buhoa. Kahit makita niya, anong maiintindihan niya? Ngumiti lang at sinabing naintindihan daw. Habang naglalakad, natawa si Fong sa sarili. Mga matandang hanggal, eksakto sa plano. Hindi walang kabuluhan ang pagbabalik ko sa panahong ito. Naalala niya ang lahat ng nangyari. Mula nang matuklasan niya ang kakayahan ng Lalt na ibalik ang oras. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Ano ang dapat kong gawin upang may handa ang mundo sa pagsalakay ng angkan ng mga demonyo? Ang kaaway, isang dakilang hukbo na samikop na ng di mabilang na kaharian. Limitado ang sarili kong lakas. Matalino si Fong, alam niya. Kahit marami akong kaya, pinakamainam na itayo ang isang hukbo. Hindi yung mahihinang naglaho noon, kundi malakas at sanay. Bihasa sa mahika at sining pandigma. Lumapit si Fong at tiningnan ang pangkat ng mga disipulo. Sinala niya ang bawat isa, ang tinaguliang problema sa mga bagong solta. May talento ngunit binabagabag ng ugali. O isinantibi dahil wala sa pamosong angkan, o walang likas na galing. Siguro akala ng mga tagapamahala, hindi ko sila kayang hawakan, bulong niya. Pero hindi nila alam, sa kanila nagmumula ang dalawang bayani na magliligtas sa digmaan. Isa, mandirigma na aabot sa Transcendent Realm bago mag-30. Ang huling pag-asa ng Wulan, pinuno ng Heavenly Sword Alliance. At isa, henyong mamamana, pinuno ng Assassination Patrol. Na mag-isang wawasak sa karamihan ng angkan ng mga demonyo, ang demon-slaying Divine Bow. Lumunok siya, uminom ng hangin, at malinaw ang tinig. Isang karangalan. Mula ngayon, ako ang magiging instructor ninyo. Sa loob-loob ni Funcong, natutuwa siya. Narito sila, sa harap ko. Mataas ang langit, malinaw ang panahon, puting ulap ang dahan-daang dumudulas sa kurbadang bubong ng pabilyon. Napahiyaw sa sakit si Li Jung nang suntukin siya ni Bao sa tiyan. Napayuko siya, ubo ng ubo, gulong-gulo ang loob. Bumulagta si Li Jung sa tuhod. Tumangala si Bao mula sa itaas at malamig na umusal. Hoy! Ikalawang anak ng Longho Escort Agency. Kinuskos ni Bao ang kanyang pulsuhan. Utos ko, hindi mo pa napapanday ang external martial arts mo. Tayo, panganay ng Yeshing Sword Sect. Unang taon, Tungbay Class. Kasapi ng Longian Legion, Bao. Unang taon, Tungbay Class, Li Jung. Luhaan, nagmakaawa si Li Jung. Pakiusap, tigilan mo na, Bao. Dumilim ang mukha ni Bao, nakangiwi sa inis. Hoy, bakit ka nagpapakaawa? Para tuloy inaapi kita, huwag ganyan. Itinaas ni Bao ang kamao ng banta. Sa kabaligtaran, magpasalamat ka. Personal kong iniukit sa isang basurang tulad mo ang Longho Mountain Shattering Fist. Hawak-hawak ni Li Jung ang tiyan. May sword techniques na ako mula sa Yeshing Sword Sect. Humalaklak si Bao, nang uuyam. Ano, Yeshing Sword Sect? Iyong basurang sining na binugbog ko nang hinding-hindi ka nakaganti. Ipagpapatuloy mo pa ang walang kwentang yun. Napakuyom ang nanginginig na kamao ni Li Jung, nasasaktan ang loob. Lumapit si Bao, pabulong na mura. Hoy, ay relax mo ang kamao mo, aso. Lalong naalab ang dila niya. Kung hindi, anong gagawin mo? Matagal-tagal na mula huling spar natin. Gusto mo pa ulit? Naalala ni Li Jung ang huli nilang laban, talo, bagsak sa lupa. Pinilit niyang tumayo, nanginginig. Hindi na kailangan. Sumingit ang ikalawang anak ng Hegemon Sword, pamilyang Yan. Unang taon, Tungbay Class, Yan Wujing.
Tama na, Bao. Mababa ngunit matatag ang boses. Malapit na ang klase. Tigilan mo na ang gulong walang saysay. Umismid si Bao at umalis na may yamot. Buwisit, sige. Swerte mo ngayon, bata. Tumangala si Li Jung kay Wu Jing. Salamat. Malamig si Wu Jing, sinulyapan lang si Li Jung sa lupa at tumalikod. Sa likuran niya, yumuko si Li Jung, tahimik na nag-isip. Pumasok ang isang tauhan at nag-anunsyo. Yan Wu Jing, Bao, at Duan Liang, narito ba kayo? Lumingon si Bao. Ano yun? Maingat ang mensahero. Biglaan ito, ngunit tuwirang utos mula kay Chen Ximing, hepe ng Student Affairs. Mula ngayon, hindi na kayo kabilang sa Tungbay class. Ililipat kayo sa bagong tatag na klase. Napasigaw si Bao. Ano? Ngayon, nasa loob na ang lahat sa loob ng bakuran. Nakatayo si Fakong sa mataas na entablado at malinaw ang pagpapakilala. Maligayang pagdating, mga estudyante. Mula ngayon, ako ang instruktor ninyo. Kunot-nuo ang isang babaeng mag-aaral. Ano ba to? Sa tabi niya, nakahalukip-kap si Wu Jing, mapanuyang ngiti sa labi. Si Bao, napadalos-dalos, sumabog ang reaksyon. Buwisit. Anong kalokohan to? Nanggalaiti ang mukha niya. Bigla na lang ilipat ng klase, sapat na yun para matawa. Ngayon, yang good for nothing, pang-instructor ang susundin ko. Sa tingin niyo susunod ako sa tanganiong utos. Namangha si Li Jung sa pagwawala ni Bao. Sinalubong ito ni Vicong ng matamang sulyap at saway. Lubhang bastos ang mga salita at kilos mo laban sa instructor, Bao. Bumakat ang ugat sa sentido ni Bao. Lintiek, wala akong pakialam. Anong dumi ang ginamit mo para umangat bilang punong instructor? Pero hinding-hindi ako matututo sa isang dating hindi marunong gumamit ng panloob na enerhiya. Ngumiti lang si Fong, Ban-ayed, at tumango. Nasa likod ang mga kamay, palihim na nag-ukit ng formation spell. Nagulat si Bao nang mag-teleport si Fong sa harap niya. Patakaran ng Akademya, Kabanata 3, Seksyon 5. Pinawisan ng malamig si Bao. Ano? Inapak-apakan ni Fakong ang paa ni Bao. Gumuho agad ang lupang tinutungtungan nila. Napasigaw si Bao, nakanganga sa sakit. Pag-angat ng paa ni Fong, bumulagtas si Bao. Seryoso ang tinig ni Fong. Kapag bastos ang estudyante sa instructor, may karapatan ang instructor na parusahan para maliwanagan. Lintik ka. Senggal ni Bao, nawala sa sarili. Nagliyab ang kamao niya, sumugod. Sunod-sunod ang Longho Mountain Shattering Fist na Bogzo. Hayop ka. Pad-ali-daling iniiwasan ni Fong ang lahat. Paninira sa nakatataas. Pag-atake sa instructor. Ipinagbabawal ang arbitrayong paggamit ng panloob na enerhiya sa oras ng klase. Pumihit si Fong at nag-teleport sa likuran niya. Kumuyam si Bao nang marinig ang boses sa batok. Ngunit huli na ng samapol ang suntok ng instructor sa tiyan niya. Humagulgul sa ubo si Bao, nanlalaki ang mata. Sunod-sunod ang bagsak ng kamao ni Fakong. Ito ba ang kahabag-habag mong sining? Walang pinalampas, balikat, tadyang, hita, lahat pinuruhan. Sa huli, ibinagsak siya ni Fong ng malakas sa lupa. Pagkalagapak, pipi ang mukha ni Bao sa matinding sakit. Tumindig si Fong, nilinaw ang lalamunan. Hoy! Mapanuksong ngiti. Tayo, hindi pa tapos ang paliwanagan. Namangha si Li Jung, nakangangang nakatunghay. Paano nangyari to? Ang pinapuring pinakamagaling sa external martial arts sa bagong pangkat. Binubugbog na parang bata, walang depensa. Pinilit ni Bao ang sarili, ninangat-ngat ang panga. Hayop ka. Walang alinlangan, sinipan ni Fong si Bao tuwid sa bibig. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala sa tanawin. Umatras si Bao, natatakot. Lumapit si Fakong, kumalabit ng dila. Unang araw pa lang, ganito na ang kalat. Kumuyam siya at itaas ang kamao. Pero, sige, ang kabilang kamay ay ipinaku si Bao sa lupa. Nilunok niya ang luha. Dahil tungkulin ng isang instructor ang mag-eduka. Nangangatog si Baoyo, tinakpan ng kamay ang mukha.
Biglang may humawak sa braso niya. Si Wu Jing, muling pumihil sa atake ni Fong. Dumilim ang mukha ni Wu Jing, mariing paalala. Tila sobra kayata sa estudyante, Instructor si Feong. Hindi nagulat si Fong. Sa wakas, gumalaw ka rin. Young Master Yan Wu Jing. Binigyang diin niya ang 5 salita, na bago ang pagbabalik, ay ang Heavenly Sword Alliance leader. Alaala, sa ganito ni Fong, Yan Wu Jing, unang taon, tumbay class, ikalawang anak ng pinakamarangal na angkan sa gitnang kapatagan, ang Hegemon Sword, pamilyang Yan. Bata pa lang, bihirang prodigyo sa sining ng pakikidigma. Sa mga bagong estudyante ng Long Tianguan, higit ang kakayahan niya, at hindi lang doon. Pagdating ng 20 anyos, siya ang pinakabatang supermaster sa kasaysayan, at pumasok sa top 50 ng landas ng katwiran. Dapat sana, pinaparangalan ng buong wulan, kung hindi dumating ang angkan ng mga demonyo. Mula sa unang yugto ng pananakop, di mabilang ang labang sinalihan niya. Di naglaon, binura ng mga demonyo ang Hegemon Sword Yan family, siya lamang ang nakaligtas. Sa halip na gumuho, pinili niya ang landas ng pagsadyab. Naglakbay, lumaban, tinipon ang mga nakaligtas. Pinag-isa ang matuwid at baluktot na mga sekta. Kahit walang pag-asa, pinamunuan niya ang kakaunti, lumalaban hanggang dulo. Tuwing sumusugod siya, kumikislap ang 5 kulay na aura ng tibak. Pati ang higanteng demonyong halimaw na tumatabing sa langit, nababasag sa isang iglap. Siya ang huling bayani, huling pag-asa ng gitnang kapatagan. Pero ngayon, isa pa lang siyang maluhot malamyos na batang Panginoon. Kasalukuyan, muling umirap si Fong. Sa wakas, iniangat mo rin ang mabigat mong upuan, Young Master Yan. Bahagyang igalaw ni Wu Jing ang kamay, madaling na itulak palayo ang pagkakahawak ni Fong. Nagulat siya, kakaiba, Instructor's Fei, na hindi marunong gumamit ng panloob na enerhiya noon. Paano ka biglang naging ganito kalakas? Malamig ang tugon ni Fong. Oo, nakakagulat nga, mapalad lang at kaunting pagpapakita sa mga estudyante. Si Bao, hawak ang dugong ulo, nakasingit ng mura. Buwisit, kahihiyan. Senggal ni Wu Jing. Dahil din ba yan sa tinatawag mong mapalad na pagkakataon? Sa isip ni Fong, gaya ng inaasahan, matalim. Malakas niyang tinuran. Kung susunod ka sa pagsasanay ko mula ngayon, baka sabihin ko sa'yo, walang pag-aalinlangan ang sagot ni Wu Jing. Hindi kailanman. Di ko alam anong pakano mo para mapalitan ang mga klase. Pero irereklamo kita formal sa akademya. Tatalikod na sana siya, ngunit bago makalayo. Ikaw na umaasa sa swerte, nakatsamba ka lang, umastang Diyos. Wala akong matututunan sa'yo, sumunod si Bao, bago lumabas, sumulyap na pananakot kay Fong. Mabibigat at matitigas ang hakbang. Ngunit 1 segundo lang, napigil ang 3 nilang sundo. Sumulyap si Bao kay Fong, gayon din ang isa pang kasama. Si Li Jung, nanlaki ang mata. Ay, Instructor. Tumawa si Fong, saka lumakad ng dahan-dahan. Aba, yabang ng tono nyo. Wala raw dapat matutunan sakin, ha? Idinampi niya ang kamay sa balikat ni Li Jung. Nagulat ang bata, 10 araw lang ng pagsasanay ko. At itong batang ito, kayang-kaya kang talunin. Sa bigat ng salita, pinawisan si Li Jung, nanginginig ang buong katawan. Umikot si Wu Jing, gulat. Anong sinabi mo? Diretso si Fong. Uulitin ko kahit ilan. 1 linggo sa ilalim ko. Itong walang kwentang minamaliit mo. Pagdurog virgin ka, poloka ka sa balon. I-instructor, anong sinasabi nyo? Sira ba kayo? Hindi pa tapos si Li Jung. Tinakpan na ni Fong ang bibig niya. Dumitilim ang tingin ni Wu Jing, sumiklab ang killing intent. Ang salitang binitawan mo, paninindigan mo ba? Nagningning ang ngiti ni Fong. Siyempre, taya tayo, sa 10 araw, opisyal na tunggalian nyo. Kahit ano ang gantimpala ng mananalo. Kung siya ang manalo, susunod ka ng walang tanong sa pagsasanay ko.
Kung talo kami, gawin mo sakin kahit ano. Paalisan ako, paluhurin at pag-ibigin, bahala ka. Natawa si Wu Jing. Sa tingin mo interesado akong may makuha sa'yo. Kalokohan. Pero handa ako sa duel sa susunod na linggo. Umalis siya ng mabigat ang hakbang. Saka lang napabalik-was si Li Jung. Diyos ko, halos mamatay ako sa kaba. Sumigaw siya, tingin kay Wu Jing, tapos kay Fong. Tapos hiyaw ng hiyaw parang kinakatay. Ingat-ingay mo, ani Fong. Mukhang masigla ka pa, huminahon. Bitiwan ang kamay ko, ipapaliwanag ko. Hindi mapigil ang pag-iyak at pagkuyog ni Li Jung. Ipinalaban mo ako kay Yan Wu Jing. Nasisiraan ka ba? Bakit ako? Ninas na si Fong, itinulak siya palayo. Bitaw, tumigil si Li Jung sa kakakawalan ng mamukmak sa sahig. Napailing si Fong. Sige na, tapos na ang aralin ngayon. Uwi na kayo. Bukas, ipapaabot ko isa-isa ang schedule. Ano ba talaga to? Bulong ni Li Jung. Saka muling nagngangawa. Wala nako. Pampublikong tunggalian pa. Napabuntong hininga si Fong, lumapit, at walang anuman. Maliit na bagay. Manalo ka, tapos na. Bakit lagi mong iniisip na talo ka? Malungkot na kumpisal ni Li Jung. Unang public duel ko pagpasok dito, talo ako kay Bao. Nakakahiya, walang dignidad. Mula noon, araw-araw niya akong ginugulo. At kahit ganoon kawalang preno si Bao. Hindi man lang niya naabot ang buhok ni Yan Wu Jing. Binugbog siya, si Wu Jing, nakakatakot. Saglit na naging seryoso si Fong. Yan Wu Jing, oo, iba siya. Kahit di isama ang angkan, ang likas na galing niya, bihirang-bihira. Alam mo yan, at bakit, dagdag ni Li Jung. Ngunit hindi natin nagsifong, sumilay pa ang ngiti. Huwag mag-alala, itinuro niya si Li Jung, mariin. Lalampasan mo siya, ang panganay ng Yixing Sword Sect, unang taon, Tungbay Class. Miyembro ng Li Jung Regiment. Ang magiging demon-slaying Divine Bao. Umalangaw-ngaw ang hiyaw ni Li Jung sa buong bulwagan. Ayoko, lalo siyang nataranta. Bigla na lang pinalit ang instructor at klase, sige, wala na kong magagawa roon. Pero bakit kailangan ko pang makipag-duel kay Yan Wu Jing? At pampubliko pa sa entablado? Sumagot si Fei Kung, malamig na tanong. Hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Ngumiti, nag-thumbs up, puno ng kumpiyansa. Kapag nanalo ka sa entablado, mapatutunayan ang kakayahan ko. Nangalumbaba si Li Jung. Problema niyo yun, instructor. Bakit ako ang sisilang? Ano bang mapapala ninyo rito? Umisi si Fong, may tusong ngiti. Paghihiganti. Nanlaki ang mata ni Li Jung. Ha! Diniretso siya ni Fong. Araw-araw kang ginugulpi ng hayop na yun, hindi ba? Naalala ni Li Jung ang abang mukha ni Bao, at napahina ang boses. Paano nyo? Nalaman, instructor. Tila tukso ang boses ni Fong. Nang binugbog ko ang ulol kanina, ano ang naramdaman mo? Gamaan ba ang loob mo? Sumarap ba? O nang hinayang ka dahil hindi ikaw ang gumanti? Lumapit si Fong, nanlilisik ang tingin. Sabi mo rin kanina, hindi man lang nakahawak si Kubaw ng isang hibla ng buhok ni Yan Wu Jing. Pero kung kaya mong talunin si Yan Wu Jing, ano sa palagay mo? Uminit ang tinig niya. Ibig sabihin, si Kubaw, kaya mo nang gantihan, ikaw mismo. Habang sinasabi ito ni Fong, ipinintura niya sa isip ni Li Jung ang sandaling personal na paghihiganti. Di ba pinakamagandang regalo yan sa'yo ngayon? Nag-aalangan si Li Jung. Kung, kaya ko, gaya ng sabi nyo. Tumango si Fong, kontento. Siyempre, ngunit tumuwid ang tindig ni Li Jung, may dangal. Pero hindi dahil kay Kubaw. Gusto ko lang lumakas, higit sa dati. Hindi na pinagtalunan ni Fong ang rason. Ngising demonyo lang. Ayos. Makikita mo. Dumiretso sila sa lugar ng mga punong kahoy na manakan. Umupo si Fong sa bubungan, pinagmamasdan si Li Jung. Malamig ang tinig. Una, tingnan natin ang tunay mong lakas. Nakatindig si Li Jung, hawak ang taybak.
Isipin mong si Yan Wujing ang kaharap mo. Ilabas mo ang buo mong martial arts. Huminga ng malalim si Li Jung. Umalagol na parang kidlat. Binayo ang ulo ng wooden dummy. Umikot, sumibasib ng sunod-sunod na hiwa. Mabilis, malakas, bahan ng atake. Determinasyon sa mga mata. Pawis na dumadaloy sa batang mukha. Sumigaw si Fong. Tuloy. Huwag hihinto. Ibuhos lahat. Sumunod si Li Jun, Sam Argo. Ngunit nang hinabigla, umikot ang mundo. Sumemplang, umubo, hingal sa lupa. Nangalumbaba si Fong, pinagmuni-muni ito. Paglaon, tumugma ang hatol. Kalunos-lunos. Napatigil si Li Jung, walang masabi. Sambit ni Fong, tila walang pakialam. Alam mo ba ang sira mo ngayon? Alam ni Li Jung, hingal habang paliwanag. Hindi ko alam kung bakit kumikitid palabas ang panloob na enerhiya. Inakala ko mali ang orthodox techniques ko. Walang mali sa paulit-ulit na pagsuri. Baka raw dantian o meridians. Ilang ulit ng sinilip ng pamilya, walang abnormalidad. Hindi ko alam kung mahina lang ako o may bihirang karamdaman. Natawa si Fong. Hindi, mas malapad lang ang meridians mo kaysa karaniwan. Nagulat si Li Jung. Ha? Lumuhad, nagtanong. Ano pong ibig sabihin yon? Maingat na tumalon si Fong mula bubong, lumapag ng marahan. Hindi ba simple? Ipinanganak kang may mas malapad na sistema ng meridian. Sa totoo lang, hindi iyon depekto, bihira pa nga at napakahusay. Pero bata ka pa at kulang ang panloob na lakas, kaya nagkakaproblema. Naglarawan pa siya. Ang lahat sa wulan, mula dantian ng daloy, iikot sa meridians, saka ilalabas. Sa'yo, normal ang dam ng enerhiya. Mas malapad lang ang daan. Kaya hindi kumukondensa ang lakas. Kaya ito nagtatalsikan. Napailing si Li Jung. Hindi ko yan narinig kailanman. Tumango si Fong. Natural. Nagkataon ko lang yang nolinigan, kaya alam ko. Lumuhad si Li Jung, magalang. Sa isip niya, biglang iba ang hangin, may itinatagong pait din ba siya? Ngumiti si Fong, banayad. Sapat na ang paliwanag. Inakbayan niya si Li Jung. Ngayon na alam na natin ang problema, hanap tayo ng solusyon, tama. Nag-atubili si Li Jung. May paraan ba? Matatag si Fong. Siyempre, at napakasimple. Humarap si Li Jung sa wooden dummy. Ang buong katawan parang kumikislap ng sigla. Kung malapad ang meridian mo at kulang ang lakas, dagdagan mo ang dami ng enerhiyang ilalabas. Sasalubong sa lapad, pumikit si Li Jung, tumutok. Dagdag ni Fong, pero hindi mo mapupuno ang panloob na lakas sa maikling oras. Sa ngayon, isang paraan lang. Bago magpatupad ng teknik, tipunin, tapos tipunin pa. Hintayin ang sandaling puno ang tangke, sa kabitawan. Biglang damilat si Li Jung, parang nagising. Sinunod niya, mabilis na tinipon ang lakas. Sumugod, malinis ang hiwa. Ibang-iba sa kanina. Nahati sa dalawa ang wooden dummy, lumipad ang mga piraso. Sabay umalangaw-ngaw ang tinig ni Fong. Diyan, lumabas ang tunay mong lakas. Nalundag sa tuwa si Li Jung. Instructor, nakita nyo, hindi na nagtatalsikan ang lakas ko. Tumango si Fong. Klarong-klaro, ngayon, mahiga ka. Unti-unting nawala ang ngiti ni Li Jung. Mahiga. Simula pagkabata, hindi ako nakaramdam ng ganitong kasiglahan. Hindi pa tapos ang salita, bumaligtad siya. Dumilim ang paningin. Bumagsak, walang malay. Makalipas ang matagal-tagal, nagkamalay din si Li Jung. Pero labo ang isip, hingal at nanginginig ang katawan. Bakit ako biglang bumagsak? Anong nangyari? Kumusta ang pakiramdam? Tanong ng isang tinig. Lawit-laway si Li Jung, pagod na sagot. I-instructor, ubos ang lakas ko. Lumapit si Fong at ipinaliwanag. Isipin mong side effect ito ng unang beses mong gumamit ng buo. Hanggang ngayon, hindi pa nagagamit ng tama ang lahat ng meridians mo. Kaya nagulat ang katawan mo. Wala kang dapat ikabahala, dagdag niya.
Sa ilang buwan, mawawala yan. Mabuti, buntong hininga ni Li Jung. Saka nataranta. Teka, ilang buwan. Ang duel, 7 araw na lang. Kasabay nito, may kahoy na baston na itinapon ni Fong. Sa ngayon, 2 ang susi sa problema mo, aniya. Una, bawat teknik mo, ubos ang naipong enerhiya sa isang bitaw. Kaya bumabagsak ka, hindi kinaya ng katawan ng aftershock. Pangalawa, kung sumipsip ka ng true chi bago ang laban, maliit ang dantian mo. Hindi tatagal at delikado pa sa chi deviation. Kaya bawal ang padalos-dalos. Klaro, nanginginig na sagot ni Li Jung. Pero, anong kinalaman nung hawak nyo? Huwag muna sa detalye, sagot ni Fong. Isipin mo ang sitwasyon. Pagsimula ng laban, iikot ka agad ng chi. Gaano katagal mong naipon kanina? Mga kalahating kopa ng oras. Sa kalahating kopa na yun, banat ni Fong. Paano mo haharapin ang Yan Wujing? Anong gagawin ko? Dinampot ni Fong ang baston. Isa lang ang sagot. Walang babala, sumugod siya. Bago kumpleto ang ipon mo, iwasan mo ang lahat ng atakeng ibabato ko. Dama ang peligro, umilag si Li Jung, lutang ang isip. Ano to? Anong ginagawa nyo? Tutok, tipon, bilasan, sunod-sunod na utos ni Fong. Huwag aalis ang mata sa sandata ng kalaban. Pinaalan-alon niya ang hangin, illusion technique. Natulala si Li Jung. Tumama ang bigat ng hampas sa ulo. Sumigaw si Li Jung, nabasag ang katahimikan. Ni hindi ka pa naglalabas ng panloob na lakas, reklamo ka na. Tayo, tuloy. To ba ang training? Tutol ni Li Jung. Oo, sagot ni Fong. Evasion training. Walang kwenta, may ganito bang pagsasanay? Nanigas si Fong. Sa tingin mo pinahihirapan lang kita. Ipinaliwanag ko na ang ugat ng kahinaan mo, binigyan kita ng paraang malinaw. At ipinakita ko pa, kaya kung sabihing tanging ito, ang matinding pagsasanay na to. Ang makakapagbigay sa iyo ng kahit kaunting tama kay Yan Wujing sa 7 araw. Tahimik na nakinig si Li Jung. Masakit, nakakapagod, natural. Pero mas masakit ba ito kaysa sa araw-araw na panlalait ni na Kubaw at Wujing? Kapag ginawang basahan ka sa harap ng lahat, palalampasan mo ba ang tanging tsansa mong ibalik sa kanila ang hiya? Bumalik sa isip ni Li Jung ang mapanudyo at mapanghamak na tingin ni Wujing. Pinulot niya ang tibak, yumuko. Patawad, instructor. Ituloy natin ang evasion training, kaya ko itong buong araw. Umirap si Fong. Buong araw. Kalokohan. 7 araw, ito lang ang gagawin mo. Ano? Hindi na pinaghanda ni Fong, sumalakay na naman. Humanda. Naluha si Li Jung sa takot pero puwersahang umiwas. Muli, umalangaw ang malutong na hiyaw. Mabilis ang panahon, 7 araw ang lumipas. Sa dulang arena, maaga pang nagsidating ang mga estudyante. Si Wujing, arrogant, mapanlate. Si Li Jung, balot ng benda, puro pasa. Gaano katagal kaya tatagal si Duan Liang? Bulong ng isa. Anong tatagal? Isang tira lang, tamba na yan, sagot ng kasama. Akala ko may plano siya, kontra ng isa pa. 7 araw, bagbog lang ang inabot. Umismid si Baoyo. Kung aso ka, magkubli ka. Kahit ako, di ko siya sasalingin. Ikaw pa, mangangarap talunin si Yan Wujing. Katawa-tawa, napangiti si Fei Kung sa gilid. Pinakilos kayo ng manloloko, kayo rin. Ang hamukay ng hukay ninyo. Instructor si Feong, tawag ni Wujing. Noon, sabi kong wala akong hinihingi sa'yo. Pero ngayon, may kondisyon ako. Sige, mabilis ang tugon ni Fong. Ano yun? Kung manalo ako, aalis ka sa akademya, kusang loob. Ayokong mag-aksaya pa ng oras sa walang saysay. Ngiting mayabang si Fong. Tinatanggap ko. Ipinapangako ko, pero alam mo rin ang kapalit. Kung manalo kami, mananatili ka at susunod ka sakin, walang tanong. Natatandaan ko, tugon ni Wujing. Ngumiti si Fong, bahagya. Mainam. Pero mukhang nalilito ka.
Hindi ako ang kalaban mo ngayon, kundi si Duan Lijung na nasa entablado. Sa sandaling iyon, handa na sa porma sayon si Lijung. Pumalakpak, hudyat ng simula. Sige, umpisahan. Ipinaliwanag ni Fong ang mga patakaran. Susuko, mawalan ng malay, o mahulog ang sandata, talo. Mahigpit na bawal ang pamatay o malubhang pinsala. Kung mangyari, ako mismo ang magpapasya. Nang parehong handa na, sumigaw si Fong. Simulan ang duelo. Kasing higpit ng busog ang mukha ni Yan Wujing, kabado pero nakapokus. Bigla, may bagay na damagat sa ere ng matinding bilis. Sa isang kisap mata, naputol daw ang braso ni Li Jung. Ngunit iyon ay panlilin lang lamang. Namutla si Li Jung, napatingin, at nakahinga. Buo pa ang braso ko. Umirap si Wu Jing, lalo pang mapanlid. Kawawa, ganyan ka lang madala ng killing intent. Atapang-atak ang humarap sakin. Kumalabog ang dibdib ni Li Jung, nanggotol ang mga kamay. Killing intent lang iyon. Kung tutuhanin niya, baka totoo ngang. Lumubog ang tapang. Hindi ko kaya, henyo siya. Ako, basura lang. Isang linggo lang na pagpupuyat, paano? Duan Li Jung. Tinawag siya ni Fong, nakangiti, ngunit babala ang tono. Napapawis, pumikit si Li Jung, nilinis ang isip. Mas malakas lang ako kaysa kahapon, iyon ang nais ko. Humugot si Wu Jing ng buntong hininga. Binigyan na kita ng marangal na atrasan. Bunot tibak, tumalon sa ere, buong lakas ang sibasib. Ikaw ang pumili nito. Nagsalpukan ang sandata. Nakangiting mapait si Wu Jing. Isinusugal niya ang buhay niya. Sa saglit na pagkabigla niya, naperi ni Li Jung ang tibak at umatras. Halos maubos ang naipon kong enerhiya. Hindi nagpaawat si Wu Jing. Dragon Shattering, Heaven Cleaving Sword, unang porma. Baha ng sword chi, humahaginit na parang nagalit na dragon. Mabilis na umiwas si Li Jung. Nakakatakot ang sugod ng tibak. Pero bakit parang, kaya ko pang umiwas? Nagbulungan ang mga disipulo, mangha. Nang gagalaiti si Bao, si Wu Jing mismo, napasinghap. May natutunan ka nga, hinigpitan ang hawak sa tibak. Dragon Shattering, ikatlong porma. Dragon's Fangs, Twin Absolutes. Mabilis na mabilis, naguluhan si Li Jung. Ngunit may napansin. Itong galaw, teknika ng instructor noong isang gabi. Tumalon si Li Jung, malinis na iwas. Naglanding siya, inayos ang porma sayon. Sumubok si Wu Jing ng sunod-sunod na atake. Lahat ay naiiwasan. Ramdam niya ang tibay ni Wu Jing. Malakas, mabilis, eksakto, karapat-dapat sa pamilyang tibak. Ngunit kumpiyansa si Li Jung. Naiwas ko pa rin. Sumilay sa isip niya ang 7 araw ng evasion training sa ilalim ni Fong. Ngayon, pareho ang trajektorya ng atake ni Wu Jing. Sa itinuog ni Fong sa ensayo, kaya madali ang pag-iwas. Di makapaniwala si Wu Jing. Bumaba, umatras, minasdan ang kalaban. Yumangay ang entablado. Umatras si Yan Wu Jing. Totoo ba yun? Nagkukunwari lang ba sila? Huwag magpatawa. Hindi ganyan si Yan Wu Jing, tutol ng iba. Muling tumingin si Wu Jing sa tibak niya, tila may naalala. Hinigpitan ang hawak. Binabawi ko ang sinabi kong hanggal ka. Sa 7 araw, hindi matatawaran ang pag-angat mo. Bumukal ang asol na aura sa tibak. Sumulak ang hangin, umikot ang puho sa itaas. Hindi ko alam paano mo nakatunghan ang Dragon Shattering, Heaven Cleaving. Pero kung kaya mong baliin kahit ito, aamin akong talo. Nag-ululan ang mga manunood. Ano yun? Teknika ba ng tibak yan? Napamura si Bao. Sira ulo. Paanong may ganyang nakakatakot na teknik? Walang bakas ng takot si Li Jung. Lumakad siya tuwid papasok sa ipu-ipo. Nagulat ang lahat. Sasalubungin niya. Diretsyong papasok. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.